Una nang kumalat ang panawagan sa social media tungkol sa kanyang pagkawala. Makalipas ang 4 na araw na paghahanap, natagpuan nila ang wala ng buhay nitong katawan na nakalibing sa loob ng kanilang bakuran. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang salarin? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa ating panibago na namang kwento ng karumal-dumal na krimen dito sa Cases Buried Underground Tagalog Crime Stories. February 13, 2026 nang unang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Angeles City, Pampanga. Personal na dumulog ang pamilya Mamak sa kanilang himpilan para humingi ng assistance sa paghahanap sa kanilang nawawalang ina na si Maria Teresa Mamak o mas kilala sa tawag ng marami sa palayaw na Aling Tess. Ayon sa mga impormasyon na binigay ng pamilya, huling nakita ang kanilang ina bandang alas 8:45 hanggang alas 8:49 ng gabi. Sakay ng kanyang puting Toyota Innova na may plate number na CAQ2482. Umalis ito kasama ang kanyang alagang aso at mula noon ay hindi na nakauwi pa. Hindi rin nila ito makontak sa kanyang cellphone. Sinubukan na nila itong hanapin sa mga kakilala, kaibigan at mga kamag-anak, subalit walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Dahil dito ay agad namang tumugon ang tanggapan sa hiling ng pamilya at agad silang bumuo ng team para imbestigahan ang pagkawala ng ginang. Ang inakala nilang simpleng pagkawala lamang ay mas lalalim pala sa mga susunod na araw. Nagsimulang manawagan ng pamilya sa social media na kung sino ang maaaring makapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng kanilang ina. Subalit wala silang natanggap na balita. Ang pamilya Mamak ay kilala sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kilala sila hindi lamang bilang masisipag na negosyante, kundi kilala sila sa kanilang naging role at pagsisilbi sa kanilang mga kabarangay. Nang magpakasal at bumuo ng pamilya ang mag-asawang Tony at Tess Mamak, ay pinasok nila ang negosyo ng pag-aalaga ng baboy. Ang noon ay nagsimula lamang sa isang inahin, ay lumago hanggang sa tuluyan na silang nakapagawa ng isang malaking piggery. Sa negosyo na ito nakilala ang mag-asawa at ito rin ang ibinuhay nila sa kanilang mga anak. Maliban sa pag-aalaga ng baboy ay nakilala din ang mag-asawa sa kanilang komunidad dahil sa kanilang pagiging matulungin, hindi pa man noon naninilbihan bilang kapitan. Si Mang Tony ay bukas na ang palad ng mag-asawa sa mga nangangailangan. Kaya naman kalaunan ay hinikayat ito ng kanilang mga kaibigan na tumakbo sa pagkakapitan. At tulad ng ipinangako sa kanila ng mga ito ay nahalal nga at nanalo si Mang Tony na kapitan ng Barangay Balibago. Maliban sa paglilingkod sa barangay ay aktibo din ang mag-asawa sa mga gawain sa simbahan. Sa katunayan si Aling Tess ay kilalang commentator at lecturer ng simbahan. Nang magkaroon na ng sari-sariling pamilya ang kanilang mga anak ay naiwan ng mag-asawa sa kanilang bahay sa Barangay Balibago. Hanggang sa subukin ng pamilya ng malaking problema. Taong 2025 ay nagkasakit si Mang Tony at kinailangang maipagamot. Dahil sa laki ng mga gastusin ay unti-unting naibenta ang kanilang mga alagang baboy, hanggang sa tuluyang bumagsak ang negosyo at magsara ang babuyan. August ng taong 2025 ay tuluyan ang iniwan ni Mang Tony ang kanyang mag-iina. Naiwan si Aling Tess sa kanilang bahay ng mag-isa, bagamat kasama nito sa compound ang matagal na nilang driver at kaibigan na rin ng pamilya na tinatawag nilang si Doc Manuel. Sa pagninegosyo na rin nakilala ng mag-asawa ang kanilang driver na si Emmanuel Tolentino o mas kilala sa tawag na Doc Manuel. Mabait ito, masipag at responsible. Kaya naman agad ditong nakuha ang tiwala at loob ng mag-asawa. Si Doc Manuel na ang kanilang tumayong driver. Kasama ito sa pagbili ng mga pagkain ng alaga nilang baboy, pagbabiyahe ng karne at maging sa mga mahalagang lakad ng pamilya ay ito ang kanilang kasama. Ayon sa report ay halos sabay na lumaki ang mga anak nila Aling Tess at ang anak ni Doc Manuel. Nang magkasakit si Mang Tony ay tumulong din ito sa pagpapagamot. Sa katunayan ayon sa report ay naibenta nito ang kanyang lupa sa Pangasinan para makatulong sa gastusin sa pagpapagamot sa kanilang ama.
Sa paghahanap ni Aling Tess ay napansin ng pamilya na nawawala din si Doc Manuel. Ayon sa kanila, nang mamatay ang kanilang ama ay nagbago ang ugali ng kanilang driver. Umasta ito na parang siya na ang padre di pamilya. Nais nito na siya ang nasusunod sa lahat ng desisyon. Bagay na hindi nila nagustuhan kaya naman nagdesisyon sila na alisin na ito sa trabaho. Dahil sa marunong namang magmaneho ang kanilang ina at wala na silang alagang baboy ay hindi na nila kailangan ng driver. Kinausap nila ito na hindi na nila ito kayang pasahurin. Sa kabila nito ay nag-insist si Doc Manuel na manatili sa babuyan. Wala na umano kasi itong uuwian sa Pangasinan. Dahil sa matagal na nilang kakilala ay pumayag ang pamilya na doon na ito manatili. Kasabay ng paghahanap nila kay Aling Tess ay naging palaisipan din sa mga investigador ang pagkawala ng driver na si Doc Manuel. Sa kuha ng CCTV sa paligid ng compound ay ilang kahina-hinalang galawan ng kanilang napansin noong gabi ng February 12, 2026. Sa timestamp na 7:32 PM ay nakitang pumasok sa compound si Doc Manuel. Makalipas lamang ang 3 minuto sa timestamp na 7:35 ng gabi ay nakita naman ang pagdating ni Aling Tess sakay ng kanyang puting Toyota Innova. Maya-maya pa narinig mula sa audio ng CCTV ang pamilyar na sigaw ng biktima na tila humihingi ng tulong at binabanggit ang pangalan ni Manuel. Pagkatapos noon ay mahabang katahimikan. Kalaunan muling nakitang lumabas ang puting Innova sa compound na minamaneho na ng driver na si Doc Manuel. Nagmamadali ito at mabilis ang takbo. Sa investigasyon nalaman pa nga nila na may nakaaway pa itong motorista sa daan. February 14, 2026, Valentine's Day. 2 araw makalipas ang pagkawala ni Aling Tess at driver na si Doc Manuel ay nakatanggap ng tip ang kapulisan. Nakita kasi ang puting Innova na may plate number na CAQ2482 na nakaparada at inabandona sa isang plaza sa Magalang, Pampanga. Nang kanilang puntahan ay nakumpirma nila na ito na nga ang sasakyan ng nawawalang si Aling Tess. Sa loob ng sasakyan ay na-recover nila ang bag ng biktima, wallet at mga ID, ngunit kapansin-pansin na nawawala ang kanyang cellphone. February 15, 2026, kinabukasan ay ang aso naman ng biktima na si Bubbles ang natagpuang pagala-gala sa isang gasolinahan. Nagpapatunay lamang na hindi ito isang aksidente dahil imposible na makarating ang isang maliit na aso na naglalakad ng ganun kalayo ng mag-isa. Para tumulong sa paghahanap, ay naglabas ng announcement ang pamahalaan ng Angeles City na magbibigay si Congressman Pogi Lazatin ng 200,000 pesos na reward money sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Aling Tess Mamak. At dahil bigo na makakuha ng lead sa kinaroroonan ni Aling Tess, ay muling bumalik ang mga investigador sa bahay ng biktima sa Barangay Balibago. Kasama ang mga canine handlers at members ng SOCO ay masusi nilang hinalughog at inimbestigahan ang compound. Nagbabakasakali sila na makakakita sila doon ng clue na makakapagturo kung nasaan ang biktima at kung ano na nga ba ang nangyari sa kanya. Sa kanilang ginawang pagsusuri sa loob ng tahanan ng biktima ay ilang nakakabahalang bagay ang kanilang nakita. Mula kasi sa pader, washing machine at gripo ng bahay ay nakakita sila ng mga marka ng dugo. Dahil dito, mas lumakas ang kutob ng mga investigador na may masamang nangyari sa ginang at malaki din ang posibilidad na nasa paligid lamang ito. Dahil nga malawak ang compound at matagal na itong hindi operational ay medyo masukal sa area. Nagkalat ang mga tuyong dahon at mga lumang gamit. Ganon din ang mga bakanting kulungan ng baboy. Hinalughog din nila ang quarter ni Doc Manuel o ang lugar na kanyang tinutulugan. Subalit wala silang napansing kakaiba. Hanggang sa mapansin nila ang area malapit doon sa gilid ng septic tank at kulungan ng baboy ay napansin nila ang buwaghag na lupa. Malambot pa ito na tila ba bagong hukay lamang. Dahil dito ay walang sinayang na oras ang grupo at agad na kumuha ng tao para magsagawa ng paghuhukay. Sinimulan nila ang paghuhukay ng 5:00 ng hapon. Habang lumalalim ang hukay ay umaalingaso naman ang mabahong amoy. Hanggang sa tuluyan na ngang bumulaga sa kanila ang katawan ng tao.
Inabot ng 4 na oras ang grupo hanggang sa tuluyang mahukay ang katawan ng ganap na alas 9:45 ng gabi. Ang 4 na araw na nilang hinahanap na ginang ay natagpo ang nakabaon sa kanilang compound. Ang hukay ay may lalim na 5 to 6 feet na sinubukan pang pagtakpan ng krimen dahil tinabunan pa ang hukay ng kaning baboy at mga damo upang hindi umalingasaw ang amoy. Subalit ito rin ang nakaagaw ng pansin ng mga investigador. Ating itong tiningnan ay lumabas yung paanong biktima. So yun, magpatawag na tayo ng SOCO at ipinases na ito ng SOCO hanggang sa ito ay maukay at maihaw na doon sa libingan at positibo ang kinilala ng ating ng kanyang mga kamag-anak at ng mga anak ng biktima. Batay sa ginawa nilang pagsusuri sa mga oras base sa kuha ng CCTV, ay hindi makakapaghukay ng ganoon kalalim ang isang tao ng mabilis. Kaya naman malaki ang posibilidad na ito ay premeditated, ibig sabihin ay planado. Nakahanda na ang hukay bago nito inatake ang biktima. Kasi sa aming investigasyon, ito ay pinaghandaan sapagkat hindi kayang gawin ito ng ganong kabilis. Sa pagkakatagpo sa katawan ni Aling Tess ay muling tumutok ang atensyon ng lahat sa nawawalang si Doc Manuel. Ang dating tinuturing na person of interest ay official na ngayong tinuturing na suspect. Ito ay base sa mga nakalap na ebidensya sa crime scene na nagtuturo sa kanya kabilang na ang kuha ng CCTV. Ngunit paano kaya ito magagawa ng isang taong labis na pinagkakatiwalaan ng pamilya? Ayon sa PNP, ang pagkakaroon ng di pagkakaunawaan ang marahil naging ugat ng krimen. Matatandaan na 20 taon na nanilbihan si Doc Manuel sa pamilya. Tulad nga ng sabi nila ay halos sabay nang lumaki ang mga anak ng biktima at ni Doc Manuel. Maliban dito ay tumulong din ito sa pagpapagamot ng among lalaki. Gayunpaman nang mawala ang lalaking amo ay nagbago ang ihip ng hangin. Hindi nagustuhan ni Aling Tess at ng kanyang mga anak ang ginawang pagmamandon ni Doc Manuel sa kanila. Kaya naman inalis nila ito sa trabaho, bagamat tinanggal na sa tungkulin at wala ng sweldo, ay nagpumilit pa rin ito na manatili sa lugar at pinili na tumira malapit sa babuyan. At ang bigat ng loob at pakiramdam na init siya pera at binaliwala ng pamilyang pinaglingkuran niya at tinuring na pamilya sa mahabang panahon, ang tinuturong naging mitya ng malagim na pangyayari. Sa backtracking na isinagawa pa rin ng PNP, nalaman nila na bumiyahe si Doc Manuel papuntang Mawake sa Mabalacat. Dumiretso ito na magalang kung saan ito inabandona ang sasakyan. Matapos nito ay muli itong nakitang bumalik ng Angeles City patungo sa isang bus terminal sa barangay Pulong Maragul. Matapos noon ay wala na. Tila ba naglaho ito na parang bula at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nakipag-coordinate na ang Angeles PNP sa Pangasinan PNP dahil taga roon ng suspect. Subalit hindi rin nila ito natagpuan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ginagawang manhunt ng kapulisan kasabay ng pagbuo ng mga tracker team para mapabilis ang paghahanap kay Doc Manuel. Kung ano ang nangyari sa loob ng compound noong gabi ng February 12, 2026 ay naniniwala ang mga kapulisan na ito lamang ang nakakaalam. Panawagan ng pamilya na sana kung nasaan man ito ay magpakita na para malaman nila ang katotohanan at mabigyan nila ng hustisya ang nangyari sa kanilang ina. Dahil sa kalagayan ng katawan ay nagdesisyon ng pamilya na ipakremate ang labi ni Aling Tess. Sa ngayon, ang bahay na dating punong-puno ng masasayang alaala ng kanilang kabataan ay isa na ngayong bakanting bahay na nagpapaalala sa kanila sa masakit na naging kamatayan ng kanilang ina. Ang bahay na punong-puno ng alaala ng kanilang masayang pamilya ay ang siya ring bahay na nakasaksi sa karumal-dumal na kamatayan ng ilaw ng kanilang tahanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.